Arlene, ano yung opinion? The Philippine Vice President is Ano ba yan? Arlene, ano yung opinion ng mga senador sa bangayan ng First Lady at Vice Presidente? Aga, para nga kay Senator Cynthia Villar, kung siya ang tatanungin, hindi na dapat magbangayan sina First Lady Liza Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng gusot sa pagitan ng unang ginang at vice-presidente matapos isiwalat ni First Lady Marcos sa isang panayam ang kanyang sama ng loob kay VP Sara dahil sa naging reaksyon nito sa pahayag ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Punto ni Senator Villar, kung siya anya ang asawa ng Pangulo, pagtutuunan na lamang niya ng pansin ang paggawa ng mga programa para maging matagumpay ang presidente sa kanyang pamumuno. Hanggang dyan muna, putulin natin. Ha? Bossing, pabati naman mga nagdadialysis dito sa South City Hospital, Mrs. Cabrigas po. Mrs. Cabrigas at sa mga nagdadialysis dyan sa South City Hospital, patnubayan kayo ng Diyos at sana po ay gumaling kayo. Relax lang po. Binabati ko po kayo. Mag-enjoy po kayo sa panonood kay Coach Oli kahit po kayo ay nandyan sa hospital at nagdadialysis. May God bless you and sana nawa ay gumaling kayo sa mas lalong madaling panahon. Ayan. So pag-usapan natin itong tungkol sa sinabi ni Senator Villar. Kung ako ang asawa ng presidente, gagawin ko ang lahat para maging matagumpay ang aking asawa. Very good. Very good answer. Alam nyo po, malaman yung sinabi ni Senator Villar. Sa katunayan ay may konting pitik po yun kay Lisa. Tatandaan po natin, matagal pong senador yung kanyang asawa at hindi naman po senador pa that time si yung asawa ni Manny Villar. Na ito nga yung senador ngayon na si Cynthia Villar. No? So, ibig niyang sabihin, alam niya po yung dapat sana ang trabaho ng isang political wife. Di ba? May pitik siya ron. At ako po naniniwala ako, tama yung sinabi ni si Senator Villar. Halimbawa na lang po, imagine natin, ako ay may asawang senador. Ako ay may asawang presidente. Anong tama kong gawin? Di ba? Huwag na akong makasali doon sa mga usapin. Huwag na. Ang gawin ko, kung paano ko tutulungan yung asawa ko sa mga proyekto niya nang maging matagumpay at mapagsilbihan ng asawa ko yung bansa. Ay lumabas po dito na talagang para sa akin lang po, medyo hindi maganda yung pagpapa-interview nitong si First Lady Lisa. Sana hindi na rin kinonvince ni Tunying na interviewin ito si Lisa. Alam mo, Tunying, nilagay mo sa alanganin si Lisa. Kung kaibigan mo si Lisa, hindi mo dapat nilagay sa alanganin. Dapat inunawa mo siya. Alam mong malalagay sa alanganin yung interview na yun. Ayan, bumibuelta sa kanya. Tama po si Senator Villar. I strongly believe. Ang asawa, pag may asawa kang politiko, dapat yan inaangat mo. Pag nagpa-interview ka, especially yung asawa mo, presidente, especially yung asawa mo, lalaki, nakakababa po yun ng tingin sa isang lalaki na hindi niya ma-handle yung problema niya. Kaya kailangan niya nung asawa. Yes, I agree, talagang makakatulong ang asawa. Pero hindi to that point na magpapa-interview ka. Not to the point na ipagtatanggol ka ng asawa mo sa interview. Maraming pwedeng itulong ang isang asawa sa isang presidente. Pero hindi sa ganung pamaraan. Magmumukha talagang weak. Hindi niya kayang ipagtanggol yung kanyang sarili pag ang asawa ang nagsasalita.
Naunawaan po. Kaya talagang hindi po nakaganda. Sabi dito, observant me, ang babaeng matutong manahimik. May punto po. Hindi naman po ibig sabihin, sexist tayo na walang karapatan ng babae, hindi po. Pero tandaan niyo po, Senator Villar babae po. Nauunawaan niya, Ano ba dapat ang kalagayan ng babae? Halimbawa nga ako, may asawa akong presidente at yung siyempre asawa ko babae. Babae na yun, hindi ako papasok. Bakit? Yung asawa ko binoto ng tao, Yung asawa ko ang may mandato. Huwag ko naman ipahiya yung asawa ko. Kasi 'pag pinagtanggol ko 'yan, in public, ang dating mahinang nilalang yung asawa ko, kahit ba siya babae. Considering babae pa, how much more kung yung asawa mo lalaki, presidente. Tandaan niyo po kaya binoto ng tao 'yan, it means ang tingin ng taong bayan, strong man or strong lady, strong personality, strong character, tatay ng buong bansa or kung babae man, nanay ng buong bansa. Tapos papasok yung asawa sa away personal, hindi maganda. I really agree dito kay Senator Villar. Shoot sa banga yung binanggit niya. Sana this time natuto si First Lady Liza at sana si Tunying, wag mo lang ilagay sa alanganin. Yung magka-views ka lang, magkaroon ka ng content, ilalagay mo sa alanganin yung mga kaibigan mo. Hindi po maganda. O tuloy po natin, malinaw ba yung sounds ko kanina? Politika yun eh. Oo, tayo naman kung ano lang ang tama, yun. Kung ako ang asawa ng presidente, I will do everything para maging successful yung aking asawa. Oo, hindi na ako makikipag-away. Huwag na mag-away, gumawa na lang ng mga project na makakatulong sa tao para mahalin ng mga tao lalo yung ating presidente. Ayan, tingnan mo. Hanggang doon, putulin ko muna. Tama Yun ang fokusan ni Liza. Gawa ng proyekto. Gawa ka ng, suportahan mo yung mga proyekto ng asawa mo. You focus on that. About sa critics, sa intriga, normal po yan. Nangyari po yan sa lahat ng presidente. Including Tatay Digong may intriga. Let him handle it. Let him take the lead because he was voted by the people. Siya ang may mandato, let him take the lead at ikaw pasakop ka dahil hindi ikaw ang binoto ng taong bayan at ikaw ay kasawa, ikaw naman ay tumulong sa mga proyekto. Bilang asawa, yun ang maitutulong mo. Hindi talaga maganda na ang ipinapasok ng isang asawa ay bangayang personal. Hindi ka nakakatulong. Dagdag ng senadora, posibleng nagalit lang si dating Pangulong Duterte dahil sa mga ipinupukol sa kanyang anak. Kaya niya ito nagiging defensive sa kanyang mga pahayag bilang isang ama. Samantala sa Senator Francis Cheese Escudero, sinabing nakikisimpatya siya. Doon muna tayo kay Tatay Digong. Tingnan mo, ang medyo matalino si Senator Villar pagdating dito Sabi niya, nauunawaan niya si Tatay Digong Kaya siguro may ganyan, siyempre naging defensive si Tatay Digong sa kanyang anak. 'Di ba? Alam niyo po, ito, tapos yung problema na ito. Simple lang naman Simple lang 'to. Huwag niyong pagkaisahan si Sara. Yung mga Marcos mag-focus sa proyekto. Si Liza mag-focus na tulungan ang kanyang asawa sa mga proyekto ni Marcos. Huwag gipitin. Huwag ma-focus. Huwag ma-insecure. Huwag puro si Sara Duterte ang iniipit. Tingnan niyo po, tatahimik si Tatay Digong.
Alam mo ako naunawaan ko, si Lisa bilang, asawa, nasaktan, pumalag. Siyempre ito naman si Tatay Digong bilang tatay, nasaktan din, pumalag. Pero tatandaan po natin magkaiba 'yon. Si Tatay Digong, dating presidente. Si Tatay Digong pinakulong ay pinalibing yung tatay nila sa kulungan, ay sa libingan ng mga bayani. Tapos ang tagal na hindi nalilibing yung kanilang tatay. Yung request na malibing sa libingan ng bayani nangyari. Tapos gaganyanin niyo yung anak ko. 'Di ba? Normal magre-react si Tatay Digong. Oh, alam mo, tapos na ito. Promise ko sa inyo. I strongly believe in my opinion. Tapos ito agad. Mag-focus kayo sa trabaho ninyo. Huwag niyong ipitin si Sara. Tatahimik si Tatay Digong. Sigurado. Ngayon, matatapos ang problema nating bansang Pilipinas. Kasi alam mo nangyayari ngayon, puro political Kaya hindi matapos-tapos. Siyempre, iniipit si Sara. At nakikita yan ng mga supporters ni Sara, katulad ko. So, magre-react kami. Magre-react sila Tatay Digong. Magre-react yung ibang mga political figures na kampi kay BP Sara. Magre-react din yung mga vloggers, political figures na kampi naman kay Marcos. Eh di sinira nyo yung unity team. Eh kung you just shut up, focus on the projects, pababain yung presyo ng bigas, ikulong ang mga adik, pababain ang presyo ng gasolina, hayaan nyo magtrabaho si BP Sara, hindi kayo nakafocus kay BP Sara, huwag nyong gipitin si BP Sara. Bottom line, tatahimik ang Duterte. Tingnan nyo kung magkakatotoo sinasabi natin. O, tuloy po tayo. Sitwasyon ngayon ng Pangulo, ngunit kasamaan niya ito sa burden of leadership o bigat ng pamumuno na kailangan niyang harapin habang isinasaisip ang interes ng bansa at mamamayang Pilipino. Gayunman, kumpiyansa ang mambabatas na malalampasan ito ni Pangulong Marcos Jr. basta't paninindigan nito ang kanyang mga prinsipyo. Aga, sinubukan naman ng ilang miyembro ng media na mahinga ng pahayag sa Senator Amy Marcos, ngunit tumanggi na itong magkomento. Kasi mo ng update, balik tayo. Tingnan mo, malalagpasan. Ako, yun nga, tama naman Malalagpasan din ni Marcos itong mga kung ano man tong problema or intriga sa kanya. Ano solusyon? Ulitin ko yung solusyon. Simple. Nag-react lang naman ang mga tao. Nag-react lang naman si Tatay Digong dahil ginipit si BP Sara. Pag maramdaman ng taong bayan, maramdaman ni Tatay Digong, maramdaman ng mga Duterte, maramdaman ng mga supporters, maramdaman ng mga DDS na talagang hindi ginigipit si Sara at nakamove on na kayo pare-parehas, nakafocus na lang kayo sa proyekto, yun na yung sinasabi ng mga senador, malalagpasan ni Marcos itong problema. Tapos na yan. Wala nang iimik dyan. Inuna nyo politika. Isipin mo, bumaba ang presyo ng bigas. Bumaba halimbawa presyo ng gasolina. Dumami trabaho. Nahuhuli yung mga adik. Tatahimik na ang Duterte. Tatahimik ang DDS. Guaranteed yun. Ako una akong tatahimik. Basta bumaba ng 20 pesos ang bigas, bumaba ang gasolina, mahuli ang drug addict, kakampi pa ako sa inyo. Mahuhuli ang mga adik. Tatahimik yung mga yung mga gumagawa ng issue, tatahimik yung mga opposition, tatahimik. Bakit? Hindi gutom Alam niyo yun? Hindi na gutom. Kaya lang, ang tanong, sabi dito, 20 pesos na bigas, may nagkomentaryo. Not gonna happen. Yun nga ang tanong. Ang problema, baka kasi hindi nila kaya gawin, kaya ang ginagawa, binabakbakan si Sara para ma-blame ang nangyayari na kasalanan ngayon
sa mga Duterte. Dalawa yan. Maibi-blame sa Duterte or matatakpan yung issue dahil mahina silang administrasyon. Diba? Kasi ang simple-simple ng solusyon eh. Huwag kayong mag-focus kay Sara. Matatapos ang problema na yan. Kaya alam ba't hindi ginagawa? O yun na nga yun. Possibly, may tinatakpan silang issue. Kasi yan nga yung lumalabas na dahilan na sinasabi ng marami. Dahil alam nyo po, ang laki ng problema sa droga. Diyan sa drogang nahuli. Yung 2 tons, naging 1.4 na lang. Yung driver, hindi na nai-report kung asan. Yung van, hindi na malaman kung nasaan. May mga questioning lumalabas. So sa madaling salita, yung nahuling droga ay tinatakpan nung isyung politikal, etong pagpapa-interview, di umano ni Lisa. Kaya siguro, hindi nila maalis sa narrative nila, maalis sa picture nila si Sara. Or maalis sa picture nila, sa kwento nila, ang Duterte. Dahil pinagtatakpan ang kahinaan, pinagtatakpan ng kapalpakan, at merong pangsariling agenda. Doon po tayo problemado. Doon ang andyan po ang ating ugat ng problema. So, simple lang. Ugat ng problema, yung kaiipit nyo kay Duterte. Pero posible ang ugat talaga ng problema kasi may pinagtatakpan. Kaya iniipit ng Duterte. Which is which? It could possibly like chicken and egg. Ano bang nauna? Itlog o chicken? Itlog o manok? Posible, ito yun eh. Oh. Ano ba ang talagang problema? Dahil tinitira si Sara? Bakit ba tinitira si Sara? May pinagtatakpan. So anong problema? Mahina sila. O yung pagtira kay Sara? Hindi natin alam kung anong nauna dyan. Sila na lang makakasagot niyan. Sila naman ang makakasagot talaga niyan kung ano talaga ang purpose nila. Bakit binabanatan si VP Sara? Pero kung tatanungin niyo ako, in my opinion, bakit binabanatan si Sara? Bakit binabanatan ang Duterte? Kasi insecure sila. Everybody knows malakas ang Duterte. Malakas. And for them to continue in power, kailangan nila ibagsak ang Duterte. Kasi kung one-on-one ang labanan, mano-i-mano, apple to apple, patas ang laban, botohang malinis, walang siraan, pagalingan, sino mahal ng tao, alam nila hindi sila mananalo kay VP Sara. Kaya insecure sila. Yan ang may opinion ko. Hindi talaga nila kayang talunin si Sara sa malinis na paraan na walang siraan. Yun lang ang ano nila. It's not even close. It's not even double. Kasi kahit halimbawa magkabotohan, halimbawa bukas ang eleksyon maglalaban si First Lady o si Sara o maglalaban si Speaker, si Tambaluslos at saka si Sara, kahit i-times 3 mo yung boto nila, hindi mananalo kay Sara. Kaya nga sabi ko it's not even close. So hindi po pwedeng lalaban sila ng patas. Talagang kailangan ibaon nila si Sara. That's the only thing kaya nilang manalo kay Sara. Alam nila yan. Kasi nga mas mataas ang boto ni Sara kay Marcos. And alam ni Marcos, alam ng kampo nila, kalahati, more than half ng boto ni Marcos ay galing sa DDS. Hindi na nila. Kung isasabay si Tambaluslos kay Sara or kung sino man ang ticket nila at talagang tatakbong presidente si VP Sara,
hindi nila tatalunin ng patas. Of course, yung kalahati ng DDS na bumoto sa kanila, hindi na sila iboboto. Bakit? Siyempre, obviously, si Sara ang iboboto ng mga yan. No, anong ano nun? Hindi mo kayang labanan ng patas, anong gagawin mo? Siraan mo sa publiko. Kasi pag nasiraan mo, posibleng bumaba. May pag-asa pa sila doon. Doon sila mas may pag-asa kaysa yung lalabanan nila ng patas. Ang problema, tingnan nyo ha, ang problema, kahit siraan nila ng siraan, mas mataas pa rin siya sa survey. Tatandaan nyo. Ang dami na ng vloggers na lumipat doon dahil di umano may mga umaming na bayaran sila. Tumaas ba sa survey? Hindi, dumadapa lalo. The more nilang binabakbakan si VP Sara, lalo silang lumulubog. Etong interview na ito, hindi nakatulong. Tunying, hindi nakatulong yung interview mo kay First Lady. Lalong bumagsak si Lisa. Lalong bumagsak si Marcos. Tatandaan nyo po, kung ang labanan ay barubalan at bakbakan sa media, sanay ang Duterte dyan. You make sure, sisimulan nyo yung kaya ni Marcos lumaban ng ganyan. Diba? Hindi eh. I don't think ganun sila. So, nagba-backfire yung kanilang mga black propaganda. Sila ang lumalabas na masama. Sana Tunying, ha? Baka mamaya mag-part 2 ka pa ng interview na yan. Wag. Ito po, panawagan ko sa Marcos. Panawagan natin kila First Lady. Hindi po nakakatulong yung interview ni Tunying. Huwag kayong magpabudol dyan kay Tunying. Kino-content lang kayo niyan. Lalo kayong pinapasama. Hindi in no way kinaangat nyo yan. Wala. Sabi dito, katulad nito, VP Sara, forever paninira, never kami naniwala dahil kita namin mabait ang mga Duterte at hindi corrupt. Correct. Di ba? Hindi bulag ang taong bayan. Tingnan mo, gusto nyo magka-survey? Kung bukas ang eleksyon, mananalo ba si Tamba? No way. Hindi mananalo si Tamba. Kahit i-times 3 mo. Ako sa tingin ko, kahit i-times 10 mo pa ang boto ni Tamba, hindi aabot kay Sara. Of course, iba pagdating ng 2028 kasi marami silang pera, nasa kanila makinarya, normal yun. No? Pero alam mo, wala ata pang in-endorse. Tandaan nyo to ha. Wala pa sa aking huling pagkakaalam, wala pang in-endorse ng incumbent president na nanalo bilang presidente. Sa aking pagkakaalala, wala pa. So kahit nasa kanila ang makinarya, tatandaan po natin kasi yung endorsement ay dependent doon sa performance ng outgoing president. So halimbawa, palpak yung presidente, outgoing siya. Nag-endorse siya, palpak ka na nga, mag-i-endorse ka pa. Kaya nga record-breaking sana yun kung nag-endorse si Tatay Digong, mananalo yun. Bakit? Si Tatay Digong lang, sa aking huling pagkakaalala, ang nag-exit na mataas pa rin ang trust rating sa mga naging presidente. Kadalasan, pag-exit, wala na, balahura ng apelyido. Bakit? Palpak ng urakot.
itong ewan ko, sana matapos na itong politikahan. Paalala bago tayo tumuloy wag po kakalimutan dun sa mga hindi pa subscriber ni Coach Oli, sana naka-subscribe kayo at sana ni-like niyo 'tong video na ito, At sana makapag-follow kayo sa akin, hit the notification bell nang sa gano'n 'pag tuwing magla-live ako, masamahan ninyo ako. Paalala lang ulit mamaya po ang Banatero sa SMNI. Wala po bukas, mamaya po. Yan, sabi ni Alejandro Baiser, ikaw Tunying ang dahilan na lalait tuloy si First Lady Lisa. 'Di ba? Oh. Hindi nakatulong si Tunying. Dapat hindi niya na tinuloy 'yon. Sabi dito, sakto coach, PRRD umiiyak ang mga tao nung bumaba siya. Mayang B, salamat sir sa papik. Ay, oo. Naku, sana nagpakilala kayo hindi ko na maalala Pero thank you, nice meeting you all sa kanina, sa Waxis. Nandito po tayo ngayon sa Davao. Sabi dito ni Leticia, tama ka coach, lalo silang lumulubog. Pag permi silang nagtatrabaho para lang sa sarili nila, mentras maaga. Alam mo, dapat mag-focus sila sa project. Ako yung effort nila sa interview, effort nila na laging nakafocus kay Sara. All your efforts, all your focus, instead of Sara, you focus sa bigas at sa gasolina, matutuwa ang taong bayan. Ay, maniwala kayo sa akin. Matutuwa ang taong bayan. Kasi walang pakinabang yung interview ni Tunying kay Lisa, away babae, personal na away, walang naitulong. Hindi nga pinag-usapan yung ano bang naitutulong niya para dito sa bayan, sa mga proyekto ng kanyang asawa. Correct. Garski, dumadami na ang galit sa kanila. Bakit? Pumumulitika inuna. Kung nag-focus sila, natuparin yung 20 pesos na bigas. Ay, naku. Gusto nyo masupalpal ang mga Duterte? Gusto nyo masupalpal ang mga DDS? Focus kayo sa bigas. Gawin yung 20 pesos. Tapos isampal nyo sa pagmumukha namin. Yan ang talagang mapapahiya ang mga DDS. Kung magagawa nyo yung 20 pesos. Yun ang tanong. Paano nyo magagawa? Hindi kayo sa bigas nakapokus. Nakapokus kayo kay Sara.